Nag-gardening ka ba sa bahay? Wala May bahay akong ka, green ano? thumb, pero dahil lumaki ako sa UP, kailangan lagi ako may nakikitang puno at mahilig ako sa mountain climbing. So, Kasing campus mapuno, no? Right. So, important sa akin na laging may nakikitang green sa bahay. Kaya sa Antipolo ako nakatire. Kahit malayo. Ako naman sa condo, pero meron kaming mga maliliit na herbal pots. And, oo, tsaka may composting pa kami. Wow! I suppose si Ipat ang gumagawa niyan. Ako rin tumutulong. Wow! May green thumb ka pala, partner. Di naman. Alam mo ba na ngayon na hindi na limitado sa bukid ang pagtatanim? Pwede ka na rin magtanim sa gitna ng syudad. Yan ang tinatawag na urban farming. Alamin sa trending report ni Valerie Tan. Mixed vegetables, talbos ng kamote at sawsawang suka. Ito ang mga paboritong ulam ng business consultant at urban farming advocate na si Moji Ramos Aquino. Bukod sa healthy na, nakatitipid pa siya dahil inaani niya mismo ang mga ito sa kanyang urban farm. Urban farming ang tawag sa pagtatanim ng mga halaman, gulay at prutas sa mga bakuran o maliit na espasyo sa bahay. Kahit saan, sa syudad o kung saan man, wala kang lupa, sementado yan, pwede kang magtanim. Nakahiligan ni Moji ang pagtatanim dahil sa kanyang lolo na nagturo sa kanya noong bata pa siya. Pero kung dati sa bukid siya nagtatanim, ngayon, ginagawa niya ito sa bakuran niya sa gitna ng syudad. Ang mga paso niya, recycled lahat. Mga napagluma ang lata ng ice cream at bote ng soft drinks. Nakapagtanim na siya ng aloe vera, tarragon leaves, tanglad at iba pa. Kaya ako sa umaga, kapag umiikot ako, nagdidilig ako, sabay kuha na, no? Tapos konting hugas, kain. By the time na matapos ako magdilig, busog na ako sa dami ng kinain kong mga dahon-dahon. Hindi na po kailangan linisin yan. Hindi na kasi malinis nga ito dahil sarili ko itong urban farm. Lipad naman tayo sa Singapore kung saan trending din ang urban farm. Ang Orchard Road ang isa sa pinakasikat na shopping district dito sa Singapore. Maraming matataas na gusali. Isa na riyan dito sa Scape Building kung saan sa rooftop nito matatagpuan ang isang urban farm. Dito nakilala ko si Alan Lim, ang CEO ng Comcrop. Comcrop started as a project in 2011 and that was a small community farm that we wanted to try to build in Singapore. We practice a technology called aquaponics here, in which we have a fish that we cultivate, and the wastewater from the fish is then used as nutrient for the plants. Ang ugat naman ng halaman nakatutulong sa paglilinis ng tubig para sa mga isda. Umaani sila ng cherry tomatoes at fresh herbs tulad ng basil at mint na binibenta nila sa mga hotel at restaurants. Simple lang simula nitong urban farming, pero ang mga benepisyo nito hindi matatawaran. Pinakamagandang benepisyo dyan is alam kong malinis yung aking mga kinakain. Dahil nga hindi ako gumagamit ng mga chemical na fertilizer o pesticide. Ito po si Valerie Tan para sa trending ng News to Go.